Eto na mga kabasketball, Coach Tim Cone inaasahan pa rin ang pagdating ni Justin Brownlee sa unang practice ng ating Gilas Pilipinas. Ano nga ba yung mga magiging advantage at disadvantage kung sakaling hindi maglalaro si Justin Brownlee sa ating national team at New Zealand Tall Blacks? Ibinandera yung mas pinalakas nilang lineup para sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Sa pinakabagong update ni Coach Tim Cone, patungkol nga sa nalalapit na muling pagpapractice ng ating Gilas Pilipinas ngayong November 17, ay sinabi nga nito sa report ng The Manila Times na majority sa mga players ng ating Gilas Pilipinas ay makakarating sa unang araw ng kanilang pagkikita-kita ngayong November 17. At ayon pa kay Coach Tim ay si Kevin Kiambao lang at Carl Tamayo ang mahuhuli dahil may laro pa sila diyan nga sa KBL hanggang A20, no? So mga A21 pa makakasama sa practice etong si Kevin Kiambao at Carl Tamayo. Inaasahan din ni Coach Tim Cone na makakarating ang ating naturalized player na si Justin Brownlee sa November 17, pero hindi niya sinabi kung magpa-practice, no, dahil alam natin na may pneumonia. Etong si Justin Brownlee baka hindi pa siya 100% healthy. Katunayan hindi siya nakapaglaro sa EASL, no, sa Meralco Bolts. Ang matindi diyan mga kabasketball, kung sakali talaga na hindi makakapaglaro etong si Justin Brownlee ngayon, no, para sa Guam sa November at December, at pumalit nga etong si Ange Kwame bilang naturalized player, ano-ano ba yung mga magiging disadvantage o advantage niyan para sa ating Gilas Pilipinas? Unahin na natin syempre yung hindi magandang epekto, no, mga kabasketball. Syempre mawawalan tayo ng go-to guy dahil si Justin Brownlee talaga yung pangunahing scorer sa ating Gilas Pilipinas. Siya yung ating top scorer. Malakas din siyang rumebound at mahusay din siyang gumawa ng play. So mangangapa tayo kung sino yung papalit natin dyan sa maiiwang butas ni Justin Brownlee, especially kontra sa Guam. Pero sa kabilang banda mga kabasketball, may magandang epekto rin yan, especially para sa ibang mga players ng ating Gilas Pilipinas na hindi masyadong nabibigyan ng playing time gaya nila Kevin Kiambao at Carl Tamayo. Yung mga future natin, no? Paniguradong sila yung mapagkakatiwalaang maiwanan ng mahigit 30 minutes na playing time ni Justin Brownlee. Si Angelo Kwame kasi mga kabasketball at si QMB, paghahatian nila yung playing time na maiiwan ni Kai Soto at ni Japet Aguilar kung pagpapahingay na nga ni Coach Tim Cone si Japet, kasi medyo marami na sila dyan, no, sa ilalim, no. Andyan pa rin kasi si Junmar Pajardo saka si AJ Edu. So hopefully talaga mabigyan ng magandang pagkakataon. Ito na yung time ni Kevin Kiambao at Carl Tamayo na ipakita yung kanilang galing na alam naman natin na nandyan. Alam din naman ni Coach Tim Cone yan. Yun nga lang syempre kung medyo kaposisyon nila, etong si Justin Brownlee nasa 2-3-4. Si Justin Brownlee talaga, biruin mo minsan 40 minutos pinaglalaro si Justin Brownlee 33, di ba? So, kakainin yan. Maibibigay yan dito nga kay Kevin Kiambao at Carl Tamayo. Karamihan dyan sa playing time na yan. Samantala mga kabasketball, ibinandera naman ng isa pang makakalaban ng ating Gilas Pilipinas. Sa February, makakalaban ng Gilas itong New Zealand Tall Blacks. Yung kanilang mas pinalakas na lineup para sa akin, no, nagagamitin nila kontra sa Australian Boomers. Maglalaban din kasi sila ngayon. Dahil karamihan sa kasama sa lineup nila ay mga NBL stars. So hindi lang basta NBL players, no? So talagang mga dominanting player dyan sa NBA. Partida wala pa dito yung 6'10" big man nila na si Sam Wardenberg, no, na bumuhat sa New Zealand Tall Blacks nung tinalo natin sila dito sa Pilipinas, na nagtala ng 19.7 rebounds, saka si Corey Webster na nagtala ng 25 points. Pero kasama pa din sa lineup nila yung 7-footer na si Tyrell Harrison na nag-a-average ngayon sa NBL Australia ng 17 points at almost 10 rebounds per game. At may bago sila, no? Etong si Yanni Wetzel na isang 6'10" at nag-a-average din ng 14 points, almost 8 rebounds
At per game yan dyan sa NBL din, nandyan din yung 6'9 na forward nila. Center, no? 6'9 forward center na si Sam Maniega na nag-average ng 16 points, bigatin doon, no? At almost 8 rebounds per game sa NBL. Si Toy Smith Milner, nandyan pa rin, 6'9 yan. Si Pindeleni, 6'7. Si Maxwell Darling, 6'6. Si Mojave King, naglaro sa G-League din yan, 6'5. Meron pa silang mga 6'3, 6-footer yung kanilang pinakamaliit. Pero siguradong solid yan. Dahil mga naglalaro din yan sa NBL Australia. Ngayon mga kabasketball, tingnan natin kung tatalunin nila itong Australian Boomers. At para malaman natin ni Coach Tim Cone yung mga adjustment na pwede niyang gawin bago yung laban natin. Diyan nga sa New Zealand at Australian Boomers sa March 28 at sa February 28 at sa March 1. Kaya mga kabasketball, anong masasabi nyo? Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.